Hindi lang isa kundi dalawang insidente ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea ang nangyari nitong weekend. Noong Sabado, binomba ng tubig ng China Coast Guard at Chinese militia ang mga barko ng Pilipinas na maghahatid ng krudo sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc. Kahapon naman nasaksihan mismo ng matataas na opisyal ng AFP ang pambobomba ng tubig sa resupply boat sa Ayungin Shoal, na sakop ng ating exclusive economic zone. Narito ang unang balita. Magkasunod ng insidente ng pangaharas ng China ang dinanas ng mga barko ng Pilipinas nitong weekend. Noong Sabado, sapul na sapul ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Bajo de Masinloc. Naghahatid noon ng langis ang BFAR sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ayon sa National Task Force ng the West Philippine Sea, kasama rin ang Chinese militia sa pangaharas. Kahapon, ganyan din ang sinabit ng Uniza May 1, ang isa sa mga resupply boats ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Bukod sa binomba ng tubig, dinikitan at binangga pa ito ng barko ng China Coast Guard. Nagtamo naman ng pinsala ang BRP Cabra na pinagtulungang bombahin ng tubig ng China Coast Guard at Chinese militia. Ito na, wino-water cannon na kami. Ang pangaharas ng China sa Ayungin Shoal, nasaksihan mismo ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. at Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Sumampa sina Browner at Carlos na nakasadsad na PRP Sierra Madre at nag-boodle fight sila kasama ang mga nakatalaga roon. Mariing kinundana ng National Task Force ng the West Philippine Sea at ng ilang mambabatas ang dalawang insidente. Nanawagan naman ng ilang bansa na sundin ang international laws gaya ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Tribunal ruling. Sa pahayag ng China Coast Guard na ibinahagi ng Chinese Embassy, iligal at wala raw paalam sa Chinese government ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Paglabag daw ito sa territorial sovereignty ng China. Kaugnay naman sa naunang insidente sa Bajo de Masinloc, paulit-ulit na raw sinabi ng China na sila ang may jurisdiction at sovereign rights sa lugar. Sa kabila ng magkasunod na pangaharas ng China, tuloy ang paninindigan ng Pilipinas. West Philippine Sea, Agito! Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Water cannon na tayo. Dahil sa pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, lalo raw tumibay ang determinasyon ng bansa na ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos matapos ang pambobomba ng tubig ng China sa mga barkong bahagi ng resupply mission sa Ayungin Shoal nitong weekend. Iginiit ng Pangulo ng Ayungin Shoal ay parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas at anumang panghihimasok ng ibang bansa ay labag sa international law. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga tropa ng Pilipinas na nagbabantay sa West Philippine Sea at asahan daw ang patuloy na suporta ng gobyerno. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.